Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong napakagandang layunin ng pamahalaang Marcos together with his Vice President Sara Duterte about po sa ating mga kababayan na patuloy pa ring nakikibaka ng kanilang sinasabing prinsipyo o yung kanilang matagal ng adhikain o whatever na dulot nung kanilang yumaunang leader, no, mga leader. Yung pong mga insurgents natin kung tawagin, no, mga kababayang Pilipino pa rin natin yan. Yun nga lang, medyo nabulag ng maling prinsipyo at pakikibaka at patuloy pa rin silang nandoon sa mga liblib na lugar, nagtatago, no, ayaw pa rin nilang sumurrender. Pero most of them, mga kababayan, ang balita nga po ng ating mga kasundaluhan, iilan-ilan na lang po yan. Baka in the near future, maybe bago matapos termino, no? Ito lang, opinion ko ha, bago matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos, siguro isang grupo na lang yan. Kasi nakikita naman nila ang effort po ng pamalang ito na ipinagpapatuloy po yung ginawang task force sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po yun? Yung EO number 70, the NTF-ELCAC, yung National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. So, napakaganda po niyan, no? Kasi kung pupuntahan nyo po yung website niyan, ito po, nandito po ako sa Wikipedia nito, no? Ang dami pong activities and programs niyan. Isa sa mga yan ay yung Barangay Development Program, Campaign Against Suspected Front Organization, Balik Loob Program. Ang dami na pong nanumbalik, no? Na ibabalik po sila sa society. Yung iba pa nga pumasok sa mga law enforcement. Biruin nyo. Magandang treatment. Sana po, no, matapos na tong insurgents na to, no, manumbalik lahat po sila at siguro hindi naman sila gagaguhin ng ating pamahalaan, ibibigay yung kanilang demands as long as the government can afford it and reasonable. Alam ko naman reasonable yan kasi dati correct me if I'm wrong again. Ang alam ko lang diyan karamihan mga magsasaka, oppressed, no, na ninakawan ng lupa, wala silang lupang pansaka, ganito o kaya sumama doon. No? Yun ngayon po kasi, yung mga kabataan, totally indoctrinated by wrong philosophy. Tama po ba yun? No? Yung mga nasa school. Kaya nga po, di ba, ang DepEd, yan ang tinutugunan yung sa kanilang intelligence and confidential funds. Malaking tulong yan. As a parent, ako, kung meron akong kolehiyong anak na mag-aral dyan sa atin, no? Tapos, napunta doon sa school na punong-puno ng mga ganon, hindi ka ba matatakot? Kaya nga tama lang ako na okay ako bigyan ng intelligence fund or confidential fund ang DepEd. Diba? Makakatulong sa atin yun. At least meron tayong peace of mind na itong DepEd secretary na ito, na siya rin, no? Concurrent din, vice chair nitong NTF-ELCAC. Ang chairman po niyan, si Pangulong Bongbong Marcos because it is mandated. Ang co-chairman, si Eduardo Año, si retired general po yan. National Security Advisor. At si VP Sara Duterte. Tapos ang executive director, si Ernesto Torres Jr. No? Ang ganda po nito. No? Ngayon, dito po, sa balita po ng Presidential Communications Office, no, ito po. PBBM, government must sustain effort to encourage communist rebels to surrender, live normal lives. Ayan po, nako. Pag ito mga nanumbalik sa gobyerno, matagalan to na yung parang sila, no? Yung ibabalik sila sa society, hindi bigla-bigla. Meron pong rehabilitation, no? Depende na po sa gobyerno kung gaano katagal yan. No, at least kayo diyan, no? Tama na po. Tama na yung Pilipino versus Pilipino. Magsama-sama tayo. Ang kalaban natin nandun.
Nandun sa kabilang ibayo, nagkaroon na po ng 10-dash line. Aagawin na yung Palawan, oy. Di po ba? Talking of Palawan mamaya, no? O ito po. The government must not sit on its laurels and should continue with responsive action to encourage communist insurgents to return to the fold of the law so that rural development can be sustained. Ayun po ang sabi ni PBBM. No, kasi nagkaroon po sila ng second National Task Force to End Local Communist Armed Conflict EXCOM meeting. O, nag-meeting po sila sa Malacanang, no? Tingnan nyo po yung larawan na yan. O, di ba? Ang ganda-ganda ni VP. si VP talagang tinignan. Walang iya, no? President Marcos said that change will happen when people have jobs and livelihood, and this could be realized through the continuing agrarian reform program. O naalala nyo yung nagbigay siya ng ilang agrarian reform beneficiaries yon? Di po ba? Si Nine. Natuwa-tuwa sila. For how many years yung mga magsasaka, finally, yung lupa nila na sinasaka ay kanila na. At tutulungan pa sila ng hindi agriculture eh. Yung nakalimutan ko yung ahensya na yon. Hindi nakalimutan ko po mga kababayan. No, pasensya na. And other poverty alleviation efforts of the government. Hello, Larry Gadon, Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Quote, nakalagay naman sa batas iyan to specify priorities that will include those rebel returnees who have chosen to surrender and have decided to return to the fold of the law. These are all good efforts that we have to continue, and as I said, let not sit on our laurels. Let us continue to come up with a responsive action so that although nagbago ng ating trabaho ng kaunti, it changes from what it was before. We must continue to support the idea behind this na pababalikin nga natin ang mga nagre-rebelde na bumalik sa lipunan. O, ayan. Prior to the presiding the second NTF-ELCAC EXCOM meeting, Marcos led the swearing into rights for the cabinet officers for Regional Development and Security in Malacanang Palace Heroes Hall. No? Ito po, nandito po sa balita sa last page nito o sa last paragraph yung mga sino ba tong mga na-swear in dito? No, o yung mga attendees kasi ang dami pong dito napabilang ng mga department secretaries supporting the NTF-ELCAC, no? So yan po. Idadagdag natin to. Marami po tayong idadagdag dito sa balita na to. Ito po, after nung meeting na yan, another report, no, balita sa Presidential Communications Office, FYI, karamihan po ng ating ipinapahayag sa inyo at binibigyan ng opinion at reaction galing po sa Presidential Communications Office, no? Government sponsored yan, di na tayo makaka-copyright. Di po ba? Salamat po naman PCO, no? PBBM declares Palawan Island insurgency free. Good job po sa ating AFP. Good job sa LGUs, sa ating mga kababayan na taga Palawan, at ganun din po, maraming salamat sa mga sumuko ng mga kababayan nating insurgent. At kayo po ay nagbalik loob. At congratulations po sa bayan ng Palawan. Mabuhay po kayo, mamuhay kayo ng mapayapa at sana'y patuloy na umunlad. Huwag nyo lang pong ipapaagaw sa mga Tsekwa ang ating Palawan Island. Protect that island, that's ours. Party po yan ng Pilipinas yung nakaganon. Ayan po yung ating arm. Di po ba? Oh. President Marcos Jr. has declared Palawan Island as insurgency-free in time for the celebration of the National Peace Consciousness Month beginning today, Friday. O, Friday po sa atin. In his message during the activity in Puerto Princesa City, President Marcos thanked the local counterparts and stakeholders of the NTF-ELCAC for their contribution in the peace efforts of the government. This milestone that we celebrate today epitomizes your commitment to putting up an end to the decades-long insurgency in the area through the provision of national reintegration programs for former rebels and promotion of the island's peace and security. Tama naman po yan. Congratulations once again, ha? Diyan po sa lahat po ng ahensya ng pamalaan, no?
ang mga kababayan natin diyan po sa Palawan. Maraming salamat po. No, sana ganito po sa lahat ng bayan na pinamumugaran pa rin ng ating mga insurgents na kababayan. No, baba na po. Mag-lay down arms na po. Wag na pa kayong masarap po mamuhay ng may kalayaan at mapayapa, yung wala kayong iniisip o baka may mga sundalo o balita pa na meron pang mga abuses nung mga kabaro din nila, no? Mostly ang disadvantage diyan yung mga kababaihan, nakakaawa po, no? Saka yung mga kabataan na akala nila tama yung pinaglalaban nila, hindi naman po, no? Ito pa po. Aside sa dineclare niya na insurgent-free na po ang Palawan, sabi dito dinagdag din po ng Presidential Communications Office ay ito po. PBBM, Declaration of Palawan as insurgency-free, vital to Philippine tourist transformation. Correct naman po. Di po ba? That is the problem that we are slowly solving now. Because unless you have a peaceful community, unless you have a security in the area, ang hirap talagang maka-attract ng investment. So now that we are able to wave that flag, sabihin natin, Palawan is free. Then Palawan is already a very large part of all our plans for transformation of the economy. Tourism plays a very, very large part in that. And Palawan plays a very, very large part in the Philippine tourism. Palawan is one of the famous destinations for tourists year-round, making the province one of the biggest contributors to growth in the tourism industry and the economy. Correct naman po yan, no? The joint resolution states that the CTG, yung communist terrorist po ito, no? Communist terrorist group in the province has been decimated and strategically defeated with the neutralization of its leaders and members, which led to the dismantling of guerrilla formation in the province. Mabuhay po, no? Ulit-ulitin natin. Maraming salamat. Eto pa po, no? Isa sa mga instrumento na naging insurgent-free ang Palawan ay ayan po. PBBM praises Western Command for holding the line, making significant achievements as Palawan becomes West Philippine Sea frontline. Ayan dan po, no? At ang Palawan na ang isa sa mga frontline para po yan sa ating West Philippine Sea. Kahit na papano, nandyan na yan and the Western Command is playing the very, very important part in keeping the peace. That is the most important part of all this is to keep the peace, and equally important is to defend the sovereignty territory of the Republic of the Philippines. Tama naman po. Kasi nga po, encroaching ang ating kapitbahay na China, our friend. Pero the friend is stealing from us. Ano ba yun, di ba? Kaibigan mo nga, sinabi, friend tayo, biglang nanakawang ka. Anong klaseng friend yon? Di ba? Ano yung friends with benefits? Anong benefit natin sa kanila? Di po ba? Trade? Yung nakikinabang lang sa kanila, yung mga achuchuchu nila, no? Yung mga defenders nila. Ito pa po, ang sabi din ng ni Secretary Eduardo Anyo, no, ng National Security Advisor, and also a co-vice chair of NTF-ELCAC together with BP and DepEd Secretary. Ang tibay ni DepEd, Grabe naman to si BP, 3. PH, to shift to external defense within PBBN's term after ending communist rebel. Ayan. Di po ba? Sabi niya. Secretary Eduardo Anyo made the remarks when asked by reporters during a palace press conference in the shift of focus to tackle external threats will happen in the term of President Marcos. Yes, that is our objective and we are confident that we are going to attain that objective. Confident po ang NSA natin, no? Si Secretary Eduardo Anyo. At hindi lang yon, we can now reorient the focus on the armed forces towards external defense. Because right now, we have so many geopolitical issues and challenges, so we need the armed forces to now focus eyes on external defense. Pero wag nyo na pong iiwanan ito, baka bigla na namang parang kabuti itong ating local insurgents. Di mo? Kailangan balanse, di po ba? Ayan, napakaganda niyan. Di natin babasahin lahat. No? At least meron po kayong idea na yun po ang gustong sabihin ng ating NSA Secretary
Eduardo Anyo. Ngayon po, isama na rin natin ito sa balita ng Philippine News Agency kasi related ito. Ito po ay kay Secretary Edward Anyo o Eduardo, yung NSA natin. Security advisors urge lawmakers to support Barangay Development Program funding. O, ayan. National Security Advisor Eduardo Anyo on Tuesday night urged the House of Representatives to continue supporting the Barangay Development Program, noting that it has been effective in helping neutralize the decades-long communist insurgents in the country. Ito pong DBP na to, ito po ay nakapaloob, correct me if I'm wrong, sa NTF-ELCAC. Nakapaloob po yan isa sa mga programa ng NTF-ELCAC. Maganda ito kasi nga natutulungan ng mga barangay. No, kaso lang yung ating mga ibang kababayan diyan, mostly the Makabayan Black, they keep questioning this Akala mo itong Makabayan Black na ito ay para sa mga kababayan nating underprivileged, para sa kabataan, kababaihan, no? Gagawa ka ng programa para nga sa kanila, pangkalahatan sa mga underprivileged. Pero ayaw naman nilang suportahan. Lagi na lang iniisip, kukurakutin, graft and corruption. Di po ba? In a statement, Anyo also urged the Senate and the House to approve the proposed Barangay Development Program budget for 2024, which will be needed by at least 864 barangays previously influenced or controlled by the communist movement. I'm appealing to all the members of Congress and Senate to please support us and provide funds for the support to the Barangay Development Project for 2024. The DBP budget for next year is placed at 8.6 billion pesos. Kayo po, ating mga lawmakers, no? Suportahan nyo po ito. Sa akin, napakaganda nito. Ang sabi niya nga dito controlled by the communist movement. Kung gusto natin itong mga lawmakers, no, suportahan ang panawagan ng ating BP at presidente na sana matigil na, magbalik loob na tong mga communist rebels o insurgents, suportahan nyo. Paano yan? Siyempre, papalakasin yung seguridad sa mga barangay. Pipilitin nilang hindi ma-disturb ang peace, ang mga pag-aaral, ang tuloy na trabaho, negosyo sa mga bawat barangay o lugar. Di po ba? Maganda yan Kung gusto nyo pang malaman, puntahan nyo na lang po yung website ng NTF-ELCAC. Nandun po yung mga programa, yung mga achievements nila. Sa akin po, napakaganda nito. No? Sana naman, 3 lang po, o 6 o 7 yung mga uma-against dyan nung naalala ko last year. No? 6 sila o 7. Marami po kayo na pro. No? Kung gusto po natin ng patuloy na kapayapaan, patuloy na mag-surrender itong mga kababayan nating Pilipino na naaano ng landas pagdating sa pinaglalaban nilang prinsipyo, pag ano nyo po to, bigyan nyo po ng budget ito. Para sa akin, maganda po yan. No? Tulungan natin si Secretary Anyo at yung sa NTF-ELCAC. Huwag nating baliwalain kasi magandang goal yan. Huwag po kayo maniniwala na ninanakaw lang ang pera, ginagamit sa ganito. Meron naman kung gusto nyo, ipa-audit nyo sa COA, transparency. Di po ba? Eto na, isang dagok po ito. Tignan nyo to Latest news din po ito. Kakagulat po ito. Sa balita ng Philstar Global. CBCP, Public Affairs Commission, joins NTF-ELCAC Dialogue on Red Tagging SOT. Di ba? Kasi po, ito po marami po sa miyembro ng CBCP, ang mga medyo left-leaning principle. Ano po ba ibig sabihin ng CBCP? The Catholic Bishops Conference of the Philippines. Kasi marami po sa mga kaparian natin, alam niyo na siguro, hindi ko nababanggitin ng mga pangalan, nandyan po sila sa kanilang mga social media pages, makikita niyo po yung posting, kumakalaban ng husto sa gobyerno. Di po ba? Siguro, tao rin naman sila, may sarili silang opinion, ayaw nila, pero ano po ba ang uunahin ninyo? Ang pagsunod sa Diyos. Di ba sabi nyo, I rather obey God than men.
O, ayun lang po yung pagkakaalam ko sa Biblia. Di ba? Sabi rin niya ni Paul, I rather obey God or men. So Peter, ganun. Tingnan nyo, correct me if I'm wrong na lang. Ito po kasi sila, minsan, na-out of line sila. Di po ba? O talo na lang. Banggitin ko na nga po, si Father Reyes, the running priest. Yung sa Twitter na si Pari Koy. O yung isa pa diyang pari sa Bulacan na yung during election ko, ano-anong pinagsasabi nila. No, nakikihalo sila sa politika, pero may dahilan sila. Karapatan din nila yan. Pero sometimes, kung gusto mong umano sa politika, take off yung pagiging pari ninyo. Pero ito po, isang magandang hakbang po ito sa ginawa ng CBCP. Pero mag-iingat pa rin ang ating pamalaan. Kasi alam nyo naman yan, baka they will influence particularly this NTF-ELCAC. Oh. Di po ba? Hindi po buong CBCP ang sumali. Baka isipin nyo po, dito po sa ulat ng ABS-CBN, no? CBCP says only its panel will engage NTF-ELCAC on red tagging, other issues. Hindi po buong CBCP, kundi ano lang po ang sumali. Yung CBCP Public Affairs Commission. No? Sila po yung makikipag-dialogo kasi siguro sawang-sawa na rin sila, and they are also heading to the call of the Pope na makiisa kayo sa gobyerno. O ayan, di ba lagi silang nare-red tag? O may red tag nga naman. O ito po, an office of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines has joined the government anti-communist task force with the aim of engaging its officials on the practice of state-sponsored red tagging. O, sino po ba mahilig mag-red tag? The CBCP Episcopal Commission on Public Affairs joined as one of the new members of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict to address some church issues vis-a-vis government, including the issue about the red tagging of some cause-oriented groups and church organization by the SEB body. O, ayan, no? Pero mag-iingat po kayo, no? Baka hindi nyo alam kung ano ang galawan ng mga yan. They want to influence you. Secretary Anyo, co-vice chair pala siya. Mr. President, mag-iingat po. Remember, isa sa mga umahas sa iyong ama. Kilala nyo na kung sino yun. Parang ang katunog nun ay kasalanan. Di po ba? Iingat po kayo. Pumapasok na ang simbahan. Ika nga nila, if we cannot beat them, join them. Ngayon, pag napasok natin sila, para tayong Trojan horse. Ayun lang po yung sa aking opinion. Kasi remember, President BBM, what they did to your dad. Yung isa pong pare doon noon, it rhymes with kasalanan. Mag-iingat po kayo. O ayan po ha, sinabi ko na, hindi po buong CBCP. Only their Commission on Public Affairs. O, okay? Huwag nyo pong i-assume na buong CBCP po yan. No? Ito po yung sabi nila, Church-Government Dialogue. As such, this commission has access to the NTF-ELCAC EXCOM. Naku, kasama pa sila sa EXCOM committee meeting. And more opportunity to express the church specific concerns since its mandate is to act as a liaison of the CBCP to the public and private sectors and to advance some of the social concerns and issues of the church. The said commission has also the intention of providing moral, ethical approaches to dealing with the problems of insurgency. Sige, okay naman po yan. Tama lang. Basta, wag po kayong kayo na ang ano dyan, slowly encroaching to the top. No? De. O, eto po. Aside from the CBCP, the NTF-ELCAC has also expanded the number of members of its executive committee. The secretaries of 11 government agencies and departments have also joined the task force, bringing the total number of its members to 32. Ay, ang dami. O, andyan po yung mga department, DICT, Labor, Transportation, Tourism, Energy, DTI,
Human Settlement, Foreign Affairs, Environment, DANR, Department of Health, Migrant Workers, ayan po. Executive Order Number 70, Series of 2018, which former Rodrigo Duterte issued to create the NTF-ELCAC, previously listed the following agencies as parts of the membership. Yung mga nauna ko pong binasang mga department, sila po yung mga bago na 11. Pero ito po yung mga luma. Dati na to. Haba na po. Ang dami po eh. So, di po ba? So, ang dami po. Karamihan na po ng mga department, no, sa ating gobyerno kabilang na po sa Executive Committee ng NTF-ELCAC. Plus, the CBCP Communication on Public Affairs. Kasama po. Ingat-ingat po, PBBM ha. Huwag sana pong maulit, no? Paalala lang po, President BBM, yung idiom na "Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me." Huwag sanang mangyari sa'yo. At sinabi mo rin yan, no? Sa iyong mga interview noon, no? That you learn. Sana po, natuto po tayo, no? Yun lang po, mga kababayan. Kayo po, ano pong inyong masasabi dyan? Sa napakagandang balita po ng NTF-ELCAC na ang Palawan ay insurgency-free, yung ating mga kasandaluhan, ang siyang tagapagbantay diyan po sa West Philippine Sea through the Western Command sa Palawan, at ang ating Secretary Anyo ay nanghihingi po ng approval ng budget for the barangay development, at yung CBCP Commission on Public Affairs, they joined the NTF-ELCAC, no, para po sa kanilang mga yung concerns nila, mostly the red tagging, at nagkaroon po ng second NTF-ELCAC EXCOM meeting, no? Napakaganda po niyan. Okay, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.